Away-away na o labo-labo na itong kampo ng sinasabing isa po sa kasalukuyang oposisyon. At ang binabanggit ho natin ay itong naging pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV at kanyang inaakusahan. Ito pong si dating Vice President na ngayon po ay Mayor Leni Robredo ng Naga City na di umano'y kaibigan niya. Ito pong si VP Sara Duterte at kung kaya't siya po ay tahimik dito po sa issue po ng impeachment at again din po may mga aligasyon din po itong si Trillanes na kung naging presidente raw po itong si Mayor Leni Robredo ay hindi niya isusuko sa ICC itong si dating Pangulong Duterte. Bukod dyan ay binanggit din po ni Senator Trillanes itong si Senador Bam Aquino noong nakarang kampanya ay nakikiusap na baka raw pwedeng i-delay ito hong pagpapalawas ng warrant laban po kay Duterte, dating Pangulong Duterte. So bukod ho dyan ay grabe ho yung mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes na sabihin natin na ito ang maaring maging dahilan para magkaroon po talaga ng pagkakawatak-watak ito hong mga dilawan o pinklawan na tinatawag, di po ba? So, mabibigat po yung kanyang mga aligasyon. Pakinggan ho natin. At sabi po ni Trillanes ay mas gusto niya raw suportahan itong si Senator Risa Ontiveros kaysa kay Mayor Leni Robredo. Aba, so alam na natin mga galawan ni Trillanes. Pero pakinggan ho muna natin. At meron din pahayag ito pong si Congresswoman Laila de Lima na kung saan ay kanyang kinakampihan naman itong si Leni Robredo. Pakinggan nun natin. Na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si Leni. Ngayon, in fact, as late as last year, nire-request yan sa akin nila Bam Aquino na baka daw kung pwede daw i-delay yung pag-issue ng arrest warrant kay Digong dahil baka daw makakaapekto sa kandidatura nila. In fact, sabi ko nga, hindi, mas makakatulong pa nga sa inyo yan. Kasi, kumbaga, kayo magbe-benefit nun. Pero, talagang merong alyansa sila eh. Then eventually, during the campaign noong 2022, nakita ko yung Rosa, alam niyo yung Rosa, Robredo, Sara, na coalition. Na to the point na nung isang rally namin sa Pangasinan, hindi nila pinaakyat si then VP candidate Kiko Pangilinan sa entablado. Kasi nga dun sa Robredo Sara Alliance. So meron ng ganon ever since. So yun naman ang konteksto nun. At nailabas yan dun sa conversation in light of the making the Dutertes accountable. Kaya nga sinasabi ko sa 2028, I'm not inclined to support Leni because magkaalyado at magkaibigan sila ni Sara Duterte. Yun po yun. Oo nga, you made some headlines. Okay, so yun po ang binabanggit ni dating Senador Antonio Trillanes at ang posisyon daw po ni Mayor Leni Robredo kung siya po ang magiging presidente ay hindi niya ibibigay sa ICC ito hong si Digong. Siguro alam mo ni Mayor Leni na may umiiral ho kasi. Maayos po yung justice system dito po sa ating bansa. Abogado kasi si Attorney Leni, si Mayor Leni. Pero mamaya ay yung mga ganyan aligasyon, ako, kukontrahin po yan ni Congresswoman de Lima. Ipagpatuloy natin itong payag ni Antonio Trillanes. Thanks for saying that, Senator. No, I mean, and you were also, I remember, quite vocal nung dinalo ni Vice President Sara, si former VP sa Naga. We talked to you back then as well. Describe this friendship for me. I mean, like, all politicians are friends naman. Magkakakilala naman lahat ng politicians. But how deep does this friendship go, do you think? Palagay ko malalim. And in fact, we have aside dun sa mga sinight ko na historical mga incidents na yan, ito, no, up to now,
si Mayor Lenny has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan. Kay Lenny, pero she's quiet. O tapos yun na nga, yung binisita doon. Alam nyo, based sa information namin, yung pagbisita doon sa Naga, ano yun maagang ano yun, na-set yun. Hindi naman yun yung 30 minutes na short notice. Kumaga, inaano naman tayo, ginagawa tayong parang bata. Alam natin yon. Tapos talagang he knows niya. And ako bilang insider doon sa mga pink, talagang alam namin na may mga ganun sila nagalaw. Yun na nga, biruin nyo, si Kiko Pangilinan was prevented from going up to the stage, sa Pangasinan. Kami, na-dismaya kami noon, ba't may mga ganitong laro? Yung pala, para ma-accommodate nga yung Rosa na grupo, kasi they were hoping sa Mindanao, magro-Robredo Sara yung mga tao. Yun yung binibenta sa kanila. So, sabi nila na ang position nila... Okay, so yun po ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes at na kung saan ay kanyang inaakusahan na talagang magkaibigan daw ito pong si dating BP at ngayon Mayor Lenny Robredo at BP Sara Duterte. So sa ngayon ay tahimik daw itong si Mayor Lenny Robredo sa kasong impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Natural lang naman na himik itong si Mayor Lenny. Mayor siya rin sa Naga at doon siya ay nakafocus sa paglilingkod sa kanya mga kababayan sa Naga at ayaw niya na pong sumausaw dito po sa issue ng politika. At so ngayon, siyempre, yung mga ingay-ingay na ho dyan mga kababayan, mga nakikialam na nagpapakilala na sila po illegal expert, meron na pong desisyon ng Supreme Court at na kung saan ay idiniklarang unconstitutional ito hong impeachment case laban po kay BP Sara Duterte. At di ba, so bakit pa entra ito pong si Mayor Lenny dito po sa kasong ito, 'di ba? At ano naman ang magiging bigat ng kanyang pahayag? Baka maging lumikha lang ng kalituhan at kaguluhan. Pero dito ho mga kababayan ay nakakuha rin ng kakampi itong si Mayor Lenny Robredo at nagulat po ito hong si ML, Mamayang Liberal Party List Representative, ito hong si Congresswoman Laila de Lima, sa naging pahayag ni dating Senador Trillanes. Ito, pakinggan ho natin para mabuo natin kasi ngayon ang naglalaban-laban ho ngayon ang mga magkakampi, itong si Robredo, Bamakino, tapos ngayon itong si Laila de Lima at ang parang lumilitaw na nanira nagawawasak ho dito po sa hanay po ng Dilawan at Pinklawan ay itong si Trillanes. Pakinggan ho natin itong si Congresswoman Laila de Lima. Former Senator Antonio Sonny Trillanes IV has recently made public remarks against former Vice President, now Mayor Lenny Robredo, suggesting, among other things, that she would have blocked any ICC arrest of Rodrigo Duterte had she won the presidency. I cannot, of course, speak on behalf of VP Mayor Lenny, but I find that claim difficult to believe. Her public record speaks to the contrary. Naalala ko pa, noong nasa Naga City sa Bicol, kami ni VP Mayor Lenny, ilang araw lang nakalipas ng pagka-aresto kay Duterte. Sa harap ng media, sinabi niya na ito ang unang hakbang tungo sa pananagutan at hustisya. Sabi pa niya, habang pinag-uusapan ng due process noon sa kaso ni Duterte, hindi raw niya maiwasang balikan ang mga panahong ako ang inaresto at ikinulong sa kabila ng mga gawa-gawang paratang. Para sa kanya, accountability must apply to all. Walang puwang ang double standard sa hustisyang inaasam natin. Okay, so yun ho ang pahayag naman ni Congresswoman Laila de Lima at kanyang binabanggit na hindi ka panipaniwala. So lumilitaw parang kanyang kinakastigo ito hong si dating Senador Antonio Trillanes. At hindi raw kapanipaniwala dahil sa hindi raw po totoo
yung kanyang mga bintang dito po kay Mayor Leni Robredo. Pero sumatotal ho mga kababayan, itong usaping ito na paglabas po ni Trillanes at siyempre siya po'y nag-iingay, lantaran niya rin hong binabanggit na hindi niya raw po susuportahan itong si Mayor Leni Robredo kung tatakbong presidente sa 2028. At mas gusto niyang suportahan na kandidato ay itong si Senator Risa Ontiveros. Pero ang tanong ko naman kay dating Senator Trillanes, may tutulong ka ba? Kahit sinong suportahan mo. Sarili mo hindi mo na ipanalo diyan sa Caloocan di ba? Nung tumakbo ka noong 2022 elections, olats ka, talo, di ba? Tumakbo kang senador. Tapos ngayon naman tumakbo ka diyan sa Caloocan bilang mayor, talo. Yung iyong Magdalo party list, talo. So anong gagawin mo? Ano may tutulong mo kung sino man tatakbo sa pagka-presidente sa 2028, kung si Robredo or itong si Ontiveros? Baka tumakbo ka ng barangay barangay chairman, baka hindi ka manalo, kaya lang baka ma-postpone yung yung election po sa barangay. So yun lang mga kababayan, pero dito bahala daw sila, pero lumilitaw talagang mukhang nawawasak na unti-unti na pong nawawasak yung mga grupo na posibleng makalaban po ni VP Sara Duterte sa 2028. Ito mga pangyayaring ito ay wala na. Parang kumbaga sa parang wala nang ang mga usapan dati kasi tanging o posible na itong si Mayor Leni Robredo kung sakaling kakandidato ay pwedeng ipanlaban kay VP Sara Duterte. Pero ngayon wala na kanyang sinisiraan. At maging sa kampo naman ni Mayor Leni, mukhang ayaw naman talaga tumakbo na presidente para sa 2028. So yun lang po mga kababayan, labo-labo na. Binanggit din ni Trillanes itong si Senator Bam Aquino, Robredo. So ngayon dumepensa si De Lima. So labo-labo na po yung mga prominenteng personalidad sa hanay po ng isa po sa mga grupo ng oposisyon. Di po ba ito pink lawan o kakampink at hindi po yung mga dilawan. Kasi tahimik daw si Mayor Leni sa impeachment bakit naman siya makikisawsaw sa impeachment? Yun lang mga kababayan. So yun lang at kayo kung sakasakali ba ang sabi ni Trillanes, si Senator Risa Ontiveros lang daw ang pantapat kay VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kayo po, anong sa inyo? Sige, mag-ano na kayo, comment na kayo dito po sa ating channel. At bagamat malayo-layo pa ang 2020 election, siyempre ngayon nagpopormahan na at malalaman natin kung sino yung mga posible at malaki po ang posibilidad na magwagi para po sa 2028. Pero base sa mga pangyayari ngayon ay tanging sa ngayon, ang nangunguna pa rin ay ito pong si VP Sara Duterte. Okay, so sa mga bago lang po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-like at i-share. At siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.